si Quezon sa umunlad na panahon. Hindi sapat na may watawat kung ang pagmamahal sa bayan ay naaawat. Hindi sapat na may kaunlaran kung alipin naman tayo ng katahimikan. Mga kagalang-galang na hurado, guro, kapwa mag-aaral at mga kababayan. Marahil, kapag tinuturan ang pangalang Manuel Luis Quezon, ang una nating itutugon, siya ang unang Pangulo ng Commonwealth sa unang panahon o ama ng wikang pambansang pinagdiriwang ngayon o di kaya isang mahusay na pinuno noon. Ngunit iyon na kaya ang lahat? Sa ganang akin kasi ay hindi. Ang mga iyon ay pagkakakilanlang pahat. Sa halip, si Quezon ay isang tanong. Isang tanong na bumabagabag sa ating henerasyon. Umalingaw sa tanong na humihingi ng tugon. Ano ang ginawa ninyo sa bansang pinaglaban ko sa aking panahon? Mga kababayan, malayo na tayo sa lipunang pinamunuan ni Quezon. Narito na tayo sa panahon ng makabagong kaunlaran. Panahong hindi natin matatamo. Wala ang lahat ng kanyang ipinaglaban. Panahon sa isang pindot lamang, makakabot tayo sa buong sanlibutan. Panahong mas marami tayong koneksyon. Pero ang tunay na kaunlaran ay hindi nasusukat sa mga bagong gusali, malalapad na lansangan, makabagong teknolohiya o mga negosyong umuunlad. Ang tunay na kaunlaran ay nasusukat sa pagkakaisa ng mamamayan, sa katapatan ng pamumuno at sa pagmamahal sa sariling lalawigan. At sa gitna ng lahat ng ito, nasaan si Quezon? Huwag ninyo siyang hanapin sa mga monumento. Huwag ninyo siyang hanapin sa mga pahina ng kasaysayan. Sa bawat magsasakang patuloy nagpapayabong sa niyugan ng Quezon. Sa bawat mangingisdang bumabangon sa bawat tunos. Sa bawat negosyanteng lumilikha ng hanap buhay ng may dangal. Sa bawat gurong humuhubog. Continue po. Humuhubog sa kabataang maging pag-asa ng lalawigan. Sa bawat kabataang tumatanggi mandaya at pinipiling maging tapat kahit mahirap. Doon nabubuhay si Quezon. Ngunit masakit aminin. Paulit-ulit natin siyang pinagtatangkaang kitilin. Hindi sa pamamagitan ng karamdaman, kundi sa pamamagitan ng ating katahimikan. Kapag nananahimik tayo sa harap ng kasinungalingan, binabaliwala natin ang kanyang mga pinaghirapan. Kapag pinapili natin ang pansariling kapakanan kaysa sa bayan, sinasantabi natin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kapag mas mahalaga ang kasikatan kaysa katapatan, para na rin nating sinabi, hindi siya nanahan sa lipunan kailanman. At ang pinakamasakit, kapag kilala natin ang kanyang pangalan, ngunit hindi natin isinasabuhay ang kanyang mga prinsipyo at layong sinimulan. Tayo mismo ang bumubura sa kanyang mga pamana. Mga kababayan, hindi kailangan ng Pilipinas ng panibagong Manuel L. Quezon. Hindi. Ang kailangan ng Pilipinas ay mga Pilipinong may tapang na maging Quezon sa sarili nilang paraan. Sa bawat lugar kung saan may pagkakataong pumili. Katotohanan o kasinungalingan, paglilingkod o pansariling kapakanan, paninindigan o pagsasawalang bahala lamang. Sapagkat ang tunay na kaunlaran ng lalawigan ng Quezon ay hindi lamang nakikita sa infrastruktura. Sinusukat ito sa tibay ng paninindigan, umaalingaw-ngaw. Mga kababayan, ang kasaysayan ay hindi humihingi ng ating palakpakan. Humihingi ito ng ating paninindigan. At ang pangalan ni Manuel Luis Quezon ay hindi lamang dapat inuukit sa monumento o hinahabi sa digital na grapiko. Dapat itong inuukit sa ating pagkatao. Lumisan man si Quezon noon, mananatili ang legasiyang iniwan niya kung tayo'y magpapaka-Quezon sa umuunlad nating panahon.